Muntik nang malaglag ang first aid box mula sa kamay ni Eliza. Napakaraming kakaibang pag-iisip ang tumatakbo sa kanyang isipan. Halos 1 minuto siyang natigilan at nang wala na siyang narinig na ingay, ay lumabas na siya ng kwarto dala ang first aid box. Pagharap niya sa sala, nakita niya nakabukas ang pinto. Hey, hey! Tawag niya habang maingat na naglalakad patungo sa pinto. Nagtataka kung bakit nakabukas ang pinto. Nang sa huli ay lumabas siya sa labas ng pinto. Nakita niya pa kung saan siya iniwan ng lalaki. Binaba niyang first aid box at mabilis na nagtanong. May pumasok ba? Wala naman, sagot ng PA. Tumingkayat si Eliza at nagsimulang maglabas ng mga first aid kit. Nagulat na lang ako na may narinig akong malakas na kalabog ng pinto. Ang hangin kasi, parang gustong bumuhos ng ulan. The PA said, Naku, bilisan ko na. Ito na sinimulan ni Eliza ang paggagamot sa kanya. Nagsimula ang pagbuhos ng ulan na parang hamog. Base sa lakas ng ihip ng hangin, hinulaan ni Eliza na malapit ng bumuhos ang malakas na ulan. Sa kalaunan, natapos na siya sa pagbibigay ng first aid sa kanya. Tumayo siya at sinabing, dapat ka magpatingin sa doktor bukas para sa tamang paggamot. Ito ay pansamantala sa paggamot lamang, ngunit ito ay magpapagaan sa iyong pakiramdam. Hanggang sa maaari kang magpatingin sa doktor bukas. Sige, salamat. Katatapos lang sabihin ng PA nito, bumuhos ang malakas na ulan. Binuhat ni Eliza ang first aid box at sinabi sa malakas na boses, Bye! Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang pintuan, ngunit bago siya makarating doon ay nagsalita ang PA. Please, patuloyin mo muna ako dito hanggang sa tumila ang ulan. Huminto si Eliza at lumingon sa kanya. Sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan sa kanilang dalawa, sinabi nito sa malakas na boses, Hindi please, pumunta ka na sa quarters niyo, malayo yun dito. Malakas ng wika pabalik. Kinailangan nilang magsalita ng malakas para makipag-usap dahil sa malakas na tunog ng ulan. Please, subukan mong makabalik sa lugar niyo. Binuksan ni Eliza ang pinto at pumasok sa loob. Basang-basa na siya ng ilang minuto lang sa ulan. Binaba niyang first aid box. Saka nagpatuloy na balik ng damit. Pagkatapos ay humiga ulit sa kama. Nagtataka siya kung bakit gusto ng lalaki na patuloyin siya sa kwarto. Paano kung may iba siyang motibo? Makalipas ang 10 minuto at hindi pa siya nakatulog, nagpa siya siyang kumpirmahin kung umalis ng lalaki. Naglakad siya patungo sa pinto at pagdating doon, binuksan niya ito at napagtantong nasa ilalim pa rin ng ulan ang lalaki, nanginginig ng husto. Ano ba? Nabaliw ba siya? Bakit hindi siya tumakbo sa quarters niya? Bakit nandyan ka pa? Tanong niya. Humarap sa kanyang lalaki at sinabing, Malayo ang quarters ko dito. Nagigting siya ng ngipin tapos sinabing, Wala akong lakas na pumunta doon. Pasok ka. Wala ang pag-aalinlangang sabi ni Eliza at mabilis na tumayong lalaki at naglakad papasok. Pero basang-basa na siya. Dahil basa ang damit mo, lalamigin ka, sabi ni Eliza at tumango ang lalaki. Nanginginig pa rin. Naawa si Eliza sa kanya at sinabi sa kanya, Sundan mo ako. Agad na tumayo ang lalaki at sinundan siya sa guest ng bathroom nang makarating na sila. Sabi ni Eliza, pwede ka nang magpainit sa loob ng banyo. Ibababa ko ditong isa sa damit ni Tyrone para sa iyo. Para kapag tapos ka ng maligo, pwede ka nang magpalit. Sige, sabi ng lalaki. Nagtatalikod na si Eliza. Tinanong niya ang lalaki. Anong pangalan mo? Roy, malumanin na sagot ng lalaki saka lumabas si Eliza. Pumunta siya para kunin ang damit ni Tyrone at bumalik para ilagay ito sa kwarto. Saka siya umupo sa sala. Makalipas ang ilang minuto, lumitaw si Roy suot ang damit ni Tyrone. Hindi na siya nanginginig at ngayon ay mukhang kalmado na. Pinagmasdan ni Eliza ang pag-upo niya sa harapan niya. Maraming salamat Eliza. You are welcome. Mukhang okay ka naman na. Makakauwi ka na ba? Tanong niya. Oo, susubukan ko, sabi ni Roy. Matamang nakatingin kay Eliza. Nagkunwari si Eliza na parang hindi napansin ang matinding titig nito sa kanya. Saka tumayo at pumunta sa pinto. Binuksan niya ito at lumingon. Inaasahang makikita niya si Roy, ngunit nagulat siya nang makitang nakaupo pa rin ito. Akala ko ba, sabi mo, pwede ka nang pumunta sa quarters mo? Tanong ni Eliza. Oo nga, pero pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataong makausap ka? Tungkol saan? Tungkol sa katotohanan na mahanap mong isang ina na may 6 na anak na kaakit-akit, tama? Please, umalis ka na. Galit na galit ni Eliza sa kanya. Tumayo si Roy at sinabing, kasalanan ko bang minahal kita? Umalis ka na. Matigas ang boses ni Eliza. Kanina lang kita tinulungan at ganitong desisyon mong bayaran ako ha? Kumapit si Roy sa kinatatayuan niya at sinabing, ang dahilan kung bakit pinayuhan kita na huwag mo sabihin kay Tyrone na naakit ako sa'yo ay dahil kung sasabihin mo sa kanya,
Baka patalsikin niya ako sa trabaho at magagalit ang tatay ko and attack him. Sinong tatay mo? Napatras si Eliza at nagtanong. Hindi niya gusto kung gaano sila kalapit. Inilagay niya ang 2 kamay sa bulsa at sinabing, hindi alam ng marami na bulag si Tyrone. Pero sinabi sa akin ng tatay ko, tinanong ko kung sino ang tatay mo. Tanong ni Eliza. The former god of war, si Walter, sagot niya. Naalala ni Eliza kung paano iniligtas ni Sir Walter si Tyrone sa East Hill mula kay Nylon nung panahong muntik na siyang ipahiya ni Nylon. Alam din niya kung gaano kalakas si Sir Walter, pero hindi ba sinabi ni Benji na ipinagtapat ni Tyrone kay Sir Walter at sa kanyang tungkol sa kanyang suliranin? Ngunit pinili ni Sir Walter na sabihin sa kanyang anak. At saka si Sir Walter hindi citizen ng North Hill. Paano naging PA ni Tyrone ang anak niya? Napakaraming mahirap na tanong sa isip ni Eliza. So, pinagbabantaan mo kung naitago ang pinagagawa mo kay Tyrone? Wala akong pakialam kung sinong tatay mo, pero kung makabalik din si Tyrone, sasabihin ko sa kanya, sabi ni Eliza. If you insist, he turned to the door and said before leaving, Thank you again, Eliza. Malakas ni sinara ni Eliza ang pinto matapos nung mawala sa paningin niya. Agad siyang tumakbo sa kwarto niya at tinawagan si Benji, pero hindi ito sinasagot. Pinagpalagay niya na dapat ay natutulog ito dahil bandang 4 AM na ng umaga. Bumalik siya sa kama at natulog. Kinaumagahan, matapos matiyak na aalis ng kanyang mga anak para pumasok, nais niyang i-dial muli ang number ni Benji. Ngunit nakita niyang nag-text na ito sa kanya na nagsasabing may 4 na oras siyang may meeting ngayon at tatawagan siya kagad pagkatapos ng meeting. Naisip pa alam ni Eliza kay Benji na sabihin kay Tyrone na magiging maingat kay Sir Walter. Hindi nagtagal ay kinuha ni Eliza ang kanyang pagkain sa kusina at nilapag ito sa kanyang harapan. Ang plano niya ay nagmamadaling kainin ng pagkain sa harap niya para makapagtrabaho siya ng maaga. Ay, oo, nagtatrabaho pa rin siya kahit asawa na siya ng presidente. Nang kunin na sana ni Eliza ang unang kutsara, saglit na tumunog ang kanyang telepono at tinignan niya nang makitang pinadala nito mula sa hindi nakasave na number. Bigla niya itong binuksan at kumunot ang mga mata nang makita niya ang thumbnail ng video na ipinadala sa kanya. Ito ay isang babae na may kaulayaw ng lalaki. Agad niya itong pinanood at napagtantong si Tyrone ng lalaki. Bumilis ang tibok ng puso niya kaya itinabi niya ang pagkain. Habang nanonood siya, nakita niyang hinila ni Tyrone ang dalaga at sinandal sa pader. Hindi ba nasa labanan si Tyrone? Naisip niya ngunit hindi pa natatapos ang video. Bigla niya nakita ang 3 kawal na tumakas sa loob ng kwarto at sumaludo kay Tyrone saka sinabing, Kapitan, ang ating mga kaaway ay tumawid na sa ating border at mabilis na lumalapit sa atin. Kailangan namin ng iyong utos na lumaban. Sabay hinila ni Tyrone ang kanyang sandat at natapos ang video bago pa siya makapagbitaw ng salita. Nasa battlefield talaga siya. Pero bakit ibang babae ang kinakasama niya? Pakiramdam ni Eliza pinagtaksilan siya. Nakaramdam si Eliza ng sakit sa puso. Ipinikit niyang kanyang mga mata at sinubukang isipin ang matinding sakit na dumadali sa kanyang utak. Bigla siyang nawala ng gana. Kumain at lakas ng loob na pumunta kung saan-saan. Sumakit ang ulo niya at nagsimulang tumulong luha niya. Ang huling pagkakataong nakaramdam siya ng ganito ay nang mahuli niya si Casper na nakipagtalik sa kanyang sekretary. Bagamat hindi sila kasal ni Tyrone. Gayunpaman, may malalim silang relasyon. Alam ni Tyrone na mahal niya siya at ipinagtapat sa kanya ni Tyrone ilang araw na nakakaraan na gusto niyang makasama siya magpakailanman. Bakit siya pumili ng isang random na babae at nakipagtalik sa kanya? Hindi ba niya pinapahalagahan ang pagmamahal nito para sa kanya? Nalungkot si Eliza na natili siya sa upuan sa dining at patuloy na humihikbi ng husto pagkatapos ng 10 minuto. May kumatok sa pinto. Naglinis siya ng mukha at tumayo saka naglakad papunta sa pinto. Ipinapalagay niya na maaring may dumating mula sa Presidential Parliament para maghatid ng mensahe sa kanya. Pagbukas pa lang niya ng pinto, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niya si Roy. Naka-body hug white shirt at naka-jogger. Eliza, nandito ako para sabihin na salamat para sa kahapon, sabi niya. Tumango lang si Eliza. Wala siyang lakas para magsalita. Bye. Nang akmang isasara niya ang pinto, pinigilan ni Roy ang pagsara gamit ang kamay nito at mabilis na lumapit sa kanya. Eliza, umiiyak ka? Anong meron? Baka sa boses niya ang labis na pag-aalala, bagamat wala ng luha sa mukha ni Eliza. Ipinalagay niya na marahil ay napagtanto niya na umiiyak siya sa sobrang pamamaga ng kanyang mga mata. Walang gana siyang tumawa na parang okay ang lahat sa kanya. Hindi na niya sinubukang magsalita pa. Sa takot na maiyak, ayaw niya umiyak sa harap ng isang estranghero. Sa pagkakaalam niya, estranghero pa rin sa kanya si Roy. Pakisabi ko anong mali.
Baka makatulong ako. Sabi niya at gusto siyang hawakan pero binawi niyang kamay niya. Hindi kita mahahawakan hanggat walang pahintulot galing sa'yo. Pero please, hayaan mo kung tulungan ka. Tinulungan mo ko kahapon. Gusto rin kitang tulungan ngayon. Sabihin mo lang ako. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Alyssa sa kanya na magsimulang tumulong mga luha sa kanyang muka. Tumayo si Roy sa kanyang harapan at pinanood lang siya nang walang sinasabi. Nang iangat ni Alyssa ang kanyang kilay upang tingnan siya habang nagtataka kung bakit tahimik tong nakatitig sa kanya. Nakita niya mga luha sa kanyang muka. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Alyssa. Hindi ko alam kung ano nagpapaiyak sa'yo pero gusto kong ibahagi sa'yo ang sakit mo. Sabi ni Roy, ngumisi sa Alyssa. So kahit hindi mo man lang alam kung anong nakakasakit sa akin ay umiiyak ka pa rin? Tumango si Roy habang dumadali ang mga luha sa kanyang muka. Napabuntong hininga si Alyssa. Ayaw niya sabihin sa kanyang isang bagay na napaka-personal. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Naintindihan ko kung ayaw mo sabihin sa akin kung bakit ka nasasaktan. Pero malamang kung maglalaan ka ng oras ni pakipag-usap sa akin, baka mabawasan ang sakit mo. Mungkahi ni Roy. No, marahan siyang tinulak ni Alyssa sa dibdib niya. Iwanan mo ko. Kailangan ko mapag-isa. Tumango si Roy at nilabas ang card niya sa inabot sa kanya. Kung kailangan mo ng kausap, please huwag kang mag-abala na tawagan ako. Tinignan lang ni Alyssa ang card, ngunit hindi to kinuha. Niwala siyang lakas para kunin to. Binaba ni Roy ang card sa isang bulaklak sa tabi niya at sinabing, mauuna na ako. Sabi niya at naglakad na palayo. Malakas na isinara ni Alyssa ang pinto pagkaalis niya't napaluhod siya. Masakit, nanginginig ang kanyang bibig habang tinutusok ng sakit ang kanyang puso. Agresibo siyang umiyak at nanatili sa ganong posisyon na isa pang oras. Akala niya pagkatapos umiyak ng ilang sandali gagaan ang pakaramdam niya pero nanatili ang sakit. Hindi naman nabawasan. Habang naglalarong video sa kanyang ulo, mas lalo sumasakit ang kanyang puso. Pagkatapos ay sinubukan niyang gawin ang bagay na pilit niyang iniiwasan. Pumunta siya sa kusina at kumuha ng isang bote ng alak. Tutal, siya lang ang nasa kwarto. Walang makakakita sa kanya na magulo at kahit tumalasing siya. Mahihimasmasan siya bago magabi nang dumating ang kanyang mga anak. Binuksan niya ang bote ng alak at nagsimulang uminom. Gusto na lang niyang lunurin ang sarili sa kalungkutan. Uminom siya hanggang sa wala na siyang makita. Ang bote ay nahulog pa mula sa kanyang kamay at wala na siyang natitirang lakas para kunin to. Tyrone Aliman, parang lasing na tawag niya habang pasuray-suray patungo sa labasan ng kusina. Ibinigay ko sa iyong puso ko at ikaw, tumawa siya na nakakaloko. Parang sinasaksak mo ko, parang wala lang sa iyong lahat para saktan ako. Pagewang-gewang siya na naglalakad, walang patutunguhan. Bakit mo sinira ang puso ko? Bakit? Umiiyak siya at biglang sumuka sa sahig. Humakbang siya pagkatapos sumuka at natumba. Ikaw, sabi mo habang buhay mo kung gustong makasama. Nagawa niyang tumayo at nagpatuloy maglakad. Hindi nga niya alam kung nasa loob pa siya ng bahay. Pagkatapos ay nakakita siya ng card sa isang bulaklak. Kinuha niya yun at biglang naalala si Roy. Sinabihan niya itong tawagan siya kung kailangan niya ng kausap. Anong kailangan ng pagiging tapat sa isang taong tinatratong iyong puso na parang wala? Naisip niya. Pagkatapos niyang sumuka, medyo bumalik na siya sa katinuan, ngunit wala pa rin siya sa sarili. Kinuha niya ang phone niya at dinayal ang number at kaagad tong nasagot. Ikaw ba? Bigla niyang hindi na maalala ang pangalan niya pero dinagdag niya. I'm broken. Alyssa, makatuwiran ang sinabi ng sa kabilang dulo ngunit hindi niya talaga magawang bigyan ng kahulugan yon. Ibinalik niya sa bulsa ang kanyang telepono at hinayaan ang sarili na bumagsak sa sahig. Namamanhid ang kanyang katawan na hindi man lang nakaramdam ng sakit na bunga ng pagkahulog. Ulit-ulit niyang hinampasan sa sahig at sumigaw. Lahat ba ng lalaki ay manloloko? Halos masuntok niya ang sahig pero wala siyang nararamdamang sakit sa kamay niya. Nilamon ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso ang lahat ng sakit sa kanyang katawan. Bigla niyang narinig ang pagbukas ng pinto at agad siyang lumingon. Halos hindi niya nakilala kung sino ang taong pumasok na mawalan siya ng malay. Si Tyrone Aliman ay dahan-dahang sundalo ang dumating at presidential villa ng North Hill. Masayang nakamit niya ang tagumpay laban sa bansang kanilang kinakalaban. Puno ng galos ang buong katawan niya pero mas mahalaga sa kanya ang lahat. Sobrang namiss niya si Alyssa at hindi na siya makapaghintay na makita siya at ang kanyang mga anak. Gayun din nabawi niya ang kanyang paningin sa tulong ng pinakamatandang manggagamot sa karatig bansa. Pagpasok pa lang niya ay napansin niyang magulo ang sala. Nagulo agad ang isipan niya. Maingat siyang naglakad papasok at pagkabukas niya ng pinto, patungo sa kwarto ni Alyssa, ay nakita niyang hubad na likod ng isang lalaki na nasa sahigang sando. Nakasuot ng kanyang pantalon, ngunit pilit niyang kinakalag ang sinturon ng kanyang pantalon. Sa galit sinipa niya ng malakas ang lalaki at tuluyang natumbang lalaki.
Isipin sana ni Tyrone na niloloko siya ni Eliza pero tulog na tulog ito at amoy alak ang buong kwarto. Lumapit si Tyrone sa lalaki. Hinawakan ng leg nito at paulit-ulit na sinandal sa dingding. Para hindi magising si Eliza, ikinaladkad niya ito palabas at nang sumulpot sila sa labas ng quarters ay sinipa niya ito ng malakas sa binti at bumagsak ang likod nito sa sahig. "Huwag mo kong patayin please," taimtim na pakiusap ng lalaki. Sigurado siya sa gagawin ni Tyrone sa kanya. Ang mga sumalungat kay Tyrone Aliman noon ay walang magandang kwento. "Naglakas loob ka bang hawakan ng babae ko?" Galit na tanong ni Tyrone at sinipa siya. Masakit na napasigaw ang lalaki. Habang nangyayari yon, nakatanggap ng tawag si Tyrone. Galing kay Sir Walter at sinagot nito yon. "Pwede ko po ba kayong tawagan mamaya, sir? Medyo busy ako." Ayaw pa nga ni Tyrone na sagutin ang tawag noong una, ngunit kung isaalang-alang ang katotohanan na sa Sir Walter ay gumanap ni isang mahalagang papel sa kanyang tagumpay sa mga bansang nakalaban nila, naisip niyang makatwiran para sa kanya na sagutin ang tawag. "Listen to me. Your PA is my son," sabi ni Sir Walter. Nagulat si Tyrone. Ang lalaking walang awa niyang binubugbog ay ang kanyang personal assistant sa Presidential Villa, hindi si Benji. Paano ito nangyari? Hindi maitago ni Tyrone kung gaano siya nabigla. Ang hari ng East Hill ay hindi niya ama, ngunit ito ay isang lihim na itinatago sa pagitan ko't ng kanyang ina. Ako ang minahal ng kanyang ina, maraming taon nang nakakaraan, at siya ay nabuntis para sa akin bago siya ibenta ng kanyang pamilya para ikasal sa hari, sabi ni Sir Walter. "Alam ba ito ng tangang iyon?" tanong ni Tyrone. "Alam niya." "Pakiusap, ipadala mo siya sa East Hill para sa akin. Pinapangako ko sa'yo na hindi na siya muling babalik dyan sa North Hill at hindi na siya pupunta para kay Eliza," sabi ni Sir Walter. Nakarating na sa kanyang balitang binugbog ni Tyrone si Roy at hindi niya kayang tumayo at panoorin ng kanyang nag-iisang anak na lalaki na pinatay. Sinipa ulit ni Tyrone si Roy sa mukha agad na bumulwak, ang dugo sa ilong niya na para bang mamamatay siya. Narinig ni Sir Walter ang sigaw ni Roy mula sa kabilang dulo at nadurog ang puso niya. "Tyrone, please, isipin mo na matandaan na ako." "Okay, sige, ihahatid ko na sa'yo. Sabay utos ni Tyrone na ihahatid si Roy kay Sir Walter pagkatapos naglakad na ito papasok. Pagpasok sa loob, nakita niya si Eliza na bumubulong ng mga salita at masasabi niyang binabangungot ito. Masuyong hinalikan siya ni Tyrone sa noo at agad na iminulat ni Eliza ang mga mata. Halos mapasigaw siya at baka sa mukha niya ang takot. Sa sandaling kumalma siya at napansin ng lalaking nasa harap niya ay si Tyrone. Umupo siya ng tuwid na nakakunot ang noo at nagtanong, "Bakit ka umalis na hindi nagpapaalam sa akin?" Agad na nagpupumigla sa mga luha sa kanyang muka. "At sinusulatan mo na lang ako ngayon?" Sumama ang loob ni Tyrone sa kanyang ginawa. Nag-aalala lang siya na kung sasabihin niya sa kanya na siya ay pupunta para sa digmaan, hindi na bulag niya, estado. Hindi siya papayag na pumunta siya, ngunit ito ay isang mahalagang laban na dapat niyang ikapanalo. Nilapitan siya ni Tyrone at niyakap ng mahigpit. "Eliza, I'm so sorry. Kinailangan kong gawin ang dapat kong gawin." Agad na bumagsak ang mga luha sa mukha ni Eliza nang maalalang video na pinapanood niya kanina. "At nagawa mo pang makipagtalik sa ibang babae doon." Dahan-dahang humiwalay sa yakap si Tyrone at nagtatakang sinabing, "Nakipagtalik? Hindi ako nakipagtalik sa kahit na sinong babae at sa tingin ko hindi ko magagawa yon. Sa totoo lang, kahit na hindi pa formal ang relasyon natin. Naiintindihan ko pa rin na masasaktan ka kung nakipagtalik ako sa iba." Kinuha ni Eliza ang phone niya at pinakita sa kanyang video pinapanood niya. Pagkatapos niyang mapanood, sabi niya, "Gawa-gawa lang ang video na yan. Hindi ako nasa video na yan. Nagtitiwala ka ba sa akin?" Naunawaan ni Eliza na si Tyrone isang lalaking kayang kontrolin ng kanyang sexual na pananabik at si Tyrone na hindi isang lalaking nagsisinungaling kaya nagsalita siya. "Naniniwala ko sa'yo." Nakahinga naman ng maluwag si Tyrone sa sinabi nito, tagad na inilapat ang labi sa labi niya. Ang sandali naging madamdamin at sa isang iglap, wala na silang saplot at pinagsaluhan ng init ng kanilang pagnanasa. Makalipas ang mga ilang linggo, nakatanggap si Tyrone ng ilang bisita mula sa East Hill at nasabihin sa kanyang mga bantay na papasukin sila. Napansin niyang sila ilang matataas na matatandang lalaki. Ngunit naroroon si Nylon sa tabi ng isa pang lalaking kamukha niya. Masasabi na niyang kambal ng kapatid ang lalaking ito. Sinenyasan ni Tyrone na umupo silang lahat. Ang isa sa mga matatanda ay agad na nagsimula sa pamamagitan ng pagsusumamo kay Tyrone na mangyaring hayaan si Benji na bumaba bilang kanilang hari. Ngayong natalo na ni Tyrone ang 6 na bansa, ang kanyang kapangyarihan ay lumawak ng husto. Si Nylon ang namumuno sa aking bansa sa loob ng maraming buwan. "Inaasahan mo bang patatawarin ko siya?" tanong ni Tyrone. "Tyrone, mali ako, tumihingi ako ng tawad. Pinapangako ko sa'yo na kung ibabalik mo sa akin ang aking bansa,
Hindi na ako makikialam sa mga gawain ng North Hill. At kung tutuusin, hindi ko hahakbang ang aking mga paa dito, sabi ni Nylon. Kung hahayaan kong bumaba si Benji bilang hari sa East Hill, kailangan mo magbayad ng 30% ng mga buwis ng iyong mamamayan sa North Hill, bawat buwan. Gayon din ang magkakaroon ako ng kontrol sa iyong sistema ng seguridad sa susunod na 10 taon. Ibig sabihin, maari akong mag-utos sa kanila ng mga gusto ko, sabi ni Tyrone. Naniniwala siya na kahit nabawiin ni Nylon ang kanyang bansa, hanggat wala siyang ganap na kontrol sa kanyang mga bantay, hindi niya maiisip na ipagkanulong alinman sa mga pangako na ginawa niya sa kanya. At syempre, kailangan kong idagdag na kailangan mo ng sukuan si Alyssa, sabi ni Tyrone. Pakaramdam ni Nylon ni sobrang kahilingan ni Tyrone. Galit siya sa loob, ngunit anong magagawa ng galit niya? Hiniling ng mga matatanda ng East Hill na bigyan sila ni Tyrone ng ilang oras at sabay-sabay silang lumabas kasama si Nylon. Pinayuhan nila si Nylon na ayaw pumayag sa kahilingan ni Tyrone na mas tanggapin ang mga tuntunin at kondisyon ni Tyrone. Bago magbagong isip niya, maaari pa nga silang itapon ni Tyrone sa kulungan ng sabay-sabay nang walang sino mang nagtatanong sa kanya. Pinlano nilang ipaglaban ang kanilang mga karapatan sa mga darating na taon, ngunit ang pagbawi sa trono ay isang prioridad sa ngayon. Kuya, bawiin mo na muna ang trono mo, saka natin isipin bawiin ng ibang bagay kay Tyrone. Payo sa kanya ni Arnold, ang kambal na kapatid ni Nylon, na pabuntong hininga si Nylon. Sinuntok niya ang nakakuyom niyang kamao sa dingding at sinabing, "So, pakakawalan ko na lang si Alyssa ng ganun na lang?" Nagulat ang mga matatanda na ang pangunahing prioridad ni Nylon ay si Alyssa at hindi ang mabigat na buwis na babayaran nila sa North Hill o ang kawalan ng kontrol sa kanilang sistema ng seguridad. Kuya, may daang-daang iba pang mas magagandang babae kaysa kay Alyssa sa East Hill. Kailangan mo lang buksan ang isip mo at makahanap ka rin ng mamahalin mo ulit, sabi ni Arnold. Mas pinayuhan din ng mga matatanda si Nylon. Okay, sige. Tinaas niya ang kanyang mga kamay na para bang pagod na siya sa kanilang kakulitan. Naglakad siya papasok at umupo sa tabi ni Arnold at iba pang matatanda. Pumayag si Nylon sa kahilingan ni Tyrone. Isang kontratang inihanda at siya ang iba pang matatanday pumirma. Pagkatapos ay bumalik sila sa East Hill. Bumaba sa pwesto si Benji bilang hari at pinaalis sa East Hill ng may dignidad. Malugod na tinanggap ni Tyrone si Benji sa kanyang quarters na sumunod na araw at nagyakapan sila ng mahigpit.